Davao man lang po yon yung pagpanalo niya bilang mayor, hindi buong Pilipinas. Yung natukhang niya na AGK po buong Pilipinas. At kahit pa, limbawa, ibinoto siya ng mga taga Davao na nalo, overwhelming decision. Hindi nangahulugan yung pagkakasala niya, nabura na dahil sa nanalo siya sa eleksyon. Hindi gano'n naman po ang hustisya. Walang ganon. Kapag nanalo ka na sa eleksyon, na-erase na ang krimen na yung nagawa. Wala man pong ganon po. Kahit sa banda ng mundo, walang ganong uri ng hustisya. Kapag ikaw ay kapatay ng napakarami, mandidato ka, tapos nanalo ka uli, bura na, erase na lahat yung iyong pagkakasala. Walang ganon. Kahit ka pa manalo, papanagatan mo yung krimen. Hello po mga kababayan, mga tugang, mga manoy, mga manay, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Kumusta po kamo? Ngunyan, pag ururodan ta, ining sabay-sabay mga kababayan, na pangapudan kaning mga kaalyado ni Digong. Kasi di ba, nagsiselebrate na po ng 100 days ng pagkakulong. Pagkita niya, Mr. Maravillas, Selebrasyon doon sa mga nagpakulong kay Digong sa ICC. So tama pa rin yung 100 days celebration. Kasi siyempre, natuwa yung mga pamilya ng mga biktima ng AJK. Pero siyempre malungkot yung kampo ng mga Duterte. Ganon talagang buhay po. Walang tigil sila sa panawagan na ibalik na dito sa Pilipinas si Digong at dito na lang harapin yung kanyang kaso na crimes against humanity. Wala man po ditong crimes against humanity sa Pilipinas. Ang crimes against humanity sa ICC. Di ba? Ayan panawagan ni Bongo. Bongo insists only Filipinos should judge Rodi as he marks 100 days in ICC detention. Ganon din si Harry Roque. Inutil ang hukuman sa Pilipinas. Makulit ako, hindi ako titigil hanggat di napapawi si Digong. Gusto na niyang ipasara ang mga hukuman daw sa Pilipinas kung hindi man lang dito ililiti si Digong. Kayo nga po yung may kasalanan, yung administrasyon ni Digong. Nawala ng tiwala yung ating mga mamamayang Filipino. Napakalinaw yung kwento. Nawala ng tiwala yung mga pamilya ng biktima na dito isampa. Kasi magreklamo pa lang sila sa pulis, hinaharas na sila. Pati piskal nga po. Yun ang kwento ng mga pamilya ng mga na-AJK. Pati piskal. Hinaharas. O ngayon, unahin ko muna mga kababayan, ibigay sa inyo itong sabi ni Senator Bongo. Sabi dito sa report ng Abogado News.ph, as former President Rodrigo Duterte marked 100 days in custody of the International Criminal Court, Senator Bongo called on Filipinos to pray for his safety and freedom and insisted that only Filipinos should judge him. Malamang hindi po pakinggan yung panalangin ninyo kasi yung ipinapanalangin ninyo, tinawag yung ating Panginoon na stupid God. O, di ba? Alam yun ng ating Panginoong Diyos kung paano siya nilapastangan ng amo mo. Stupid God ang tawag niya sa ating Panginoong Diyos, Ama sa langit. Ang pinapaniwalaan pati mga kababayan na spiritual advisor ni Digong, si Pacquiao. Si Pacquiao, siguradong galit ang ating Panginoon Diyos sa langit kasi inagawa ng papel. Pati yung ating Panginoong Jesucristo, inagawa ng papel. Ang tawag niya sa kanyang sarili, appointed Son of God. At siya may lalang ng universe. Talagang kaya inayaan ng ating Panginoong Diyos na makulong. Una si Pacquiao, sunod si Digong, para bigyan sila ng leksyon. Na hindi ganon. Hindi pwede ang paglalapastangan ninyo sa ating Panginoong Diyos. Naintindihan mo na yan, Bongo. Itong tinatawag mo na nananalangin kayo, hindi man yan pakikinggan ng Diyos sigurado. Tinawag ba niya na stupid God?
Tinawag ba naman niya, yun ang ibig kong sabihin, na stupid God ang Diyos pagkatapos pakikinggan yung inyong mga prayers. Ano kayo, siniswerte? Diba? Huwag kasi lapas tanganin ang ating Panginoong Diyos. Ayan tuloy, na-deliver siya dyan sa ICC. O, iyakan kayo ngayon. Tapos itong sinasabi ninyong only Filipinos should judge him. Malabo po itong argumento ninyo. Unang-una, hindi final dito yung kaso kasi nawalan ng tiwala nung panahon ninyo ang mga biktima, ang pamilya ng mga biktima. So paanong litisin dito? Wala mang kaso si Digong dito. Kung bakit nawalan ng tiwala na i-file sa korte ng Pilipinas yung reklamo ng mga biktima dahil sa kagagawan mismo ng amo ninyo. You see? At saka, ang patunay na mahirap ang hustisya pag ang involved Duterte na ma-serve para sa mga biktima. Bakit po? Tingnan ninyo yung impeachment case laban kay Sara Duterte. Anong ginawa ninyo sa Senado? O diba? Umasta na kayo. Kayo yung senator judge. Nanumpa kayong senator judge. Kayo na yung defense lawyer ngayon. Lalo na si Bato. Nag-second demotion kayo. Pati si Alan Peter Cayetano. At bumoto 18 ng mga senador para ibalik sa Kongreso yung articles of impeachment. Doon pa lang po, nagpapakita na malabo na magkaroon ng hustisya pag ang nasasalang sa kaso Duterte kasi nandyan pa yung kanyang mga kakampi pati sa Senado. You see? Kaya hindi natin mabiblame. Yung mga pamilya ng biktima, pinal yung kaso sa ICC imbes na sa Korte ng Pilipinas. Kitang-kita po ang ebidensya. Mahirap, malabo, makamit ang hustisya pag dito. Sa Senado nga po, hirap yung ating mga congressmen na masimulan. May pressure na galing sa publiko, pati sa ating mga congressmen. Tinasa na sa inyo yung bola. Anong ginawa? Drinibol ng Senado. Tapos nagmotion si Bato to dismiss. Ngayon, kahit ang konstitusyonal, pinalusot ni Chis Escudero. Nakita na ninyo? At sabi, sa latest na pronouncement ng impeachment court, spokesman na si Atty. Tongol, it is expected na may motion to dismiss na ipa-file yung defense lawyers ni Sara. You see? So talagang ayaw matuloy yung impeachment trial, yung unintention. Paano na? Yung nalunok na 125 million pesos na confidential funds. Nasaan ang hustisya rito? Pag ganyan ang galawan, pati ng Senado. Na yung Senado na dapat umakto na senator judge, umakto na. Inuna na yung defense lawyer. Umakto na silang mga abogado ni Sara. Kayo sa Senado. Tapos sasabihin mo dito sa 100 days na pagkakulong ni Tatay Digong mo, dapat dito nililiti sa Pilipinas. Malabo po na magkaustisya dito sa Pilipinas. Kasi hanggang ngayon, nandyan yung impluensya ni Digong. Yan sabi niya dito. Go said Duterte, who is facing charges of crimes against humanity over drug war killings, only did what was best for the Philippines and its people. Yun pala yung best. Ang hindi man lang bigyan ng pagkakataon na ma-defend yung kanilang sarili, patay agad, yun pala yung best. O di kung naniniwala kayo na yan ang best, ipaliwanag ninyo yung posisyon ninyo. May mga batikang abogado naman si Digong, ginawa ni Sara, si Atty. Kaufman. Yun ang ilagay ninyong argumento, sabihin ninyong argumento doon. Kung paniwalaan kayo ng ICC judges, di fine. Makabalik dito si Digong. Pag hindi, di sorry, ginawa niya yon. And sabi naman niya po, handa siyang mabulok sa kulungan. So anong pinagmamaktol ninyo? Si Digong nga, yung amo ninyo, handang mabulok sa kulungan. Yan sabi niya rito. Ang mga kababayan lamang natin ang dapat tumusga kung naging maayos at epektibo ba ang kampanya laban sa iligal na droga. Kaya nananawagan po ako sa buong sambayanang Pilipino, ipagdasal po natin ang kalusugan, kaligtasan at kalayaan ni Tatay Digong. Huwag po tayong tumigil hanggat hindi siya nakakauwi. Yan ang kanyang post, mga kababayan. Sabi niya, at sa tingin ko, sa resulta pa lang ng nakarang eleksyon, hindi na natin maitatanggi, nagdesisyon na ang taong bayan.
Davao man lang po yon yung pagpanalo niya bilang mayor, hindi buong Pilipinas. Yung natukhang niya na AGK po buong Pilipinas. At kahit pa, limbawa, ibinoto siya ng mga taga Davao na nalo, overwhelming decision. Hindi nangahulugan yung pagkakasala niya, nabura na dahil sa nanalo siya sa eleksyon. Hindi gano'n naman po ang hustisya. Walang ganon. Kapag nanalo ka na sa eleksyon, na-erase na ang krimen na yung nagawa. Wala man pong ganon po. Kahit sa banda ng mundo, walang ganong uri ng hustisya. Kapag ikaw ay kapatay ng napakarami, mandidato ka, tapos nanalo ka uli, bura na, erase na lahat yung iyong pagkakasala. Walang ganon. Kahit ka pa manalo, papanagatan mo yung krimen. Ganon yon. Halimbawa, hindi ka guilty sa krimen, ayun, acquittal. So you have to seek acquittal para sa iyong Tatay Digong. Yun ang dapat ginagawa ninyo. Hindi yung daldal kayo ng daldal. Magtestigo kayo. Mag-volunteer kayo as witness para lumakas ang kaso, ang defense ng inyong tatay. Kaya lang, kasama din kayo doon sa nasa lista. At malamang sa malamang, isusunod na kayo na isi-serve ng warrant of arrest ng Interpol na mula sa ICC. Ganon yun eh. Huwag ninyong sisihin yung administrasyong ito kasi walang kinalaman ang administrasyong ito sa kaso. Ang kasong yan, ang may gawa ng kaso po, kayo, yung Tatay Digong ninyo. Ang complainant, yung mga biktima ng war on drugs. Ang ating gobyerno, ang ating Pangulo, sumunod lang sa rule of law in obligations, international obligations, tulad ng ating obligation sa Interpol. Ngayon, wala sa kontrol ng ating Pangulo ang desisyon ng mga complainants. Pinili ng mga complainants na i-file sa ICC kasi nawala ng tiwala sa ating hustisya. Ang rason kung bakit nawala ng tiwala, kayo pa rin yung administrasyon ng Tatay Digong ninyo. Hindi nakita ng mga complainants na magkakahustisya. Kasi ang ebidensya na malakas pa rin hanggang ngayon ang impluensya ng Tatay Digong mo itong kay Sara Duterte'ng kaso sa impeachment. Pati kayo na mga senator judge, 18 kayo, ibinalik yung articles of impeachment sa Kongreso para makalusot si Sara. Ayan ang problema eh. Itong mga pinagagawa ninyo dyan sa Senado, imbis makatulong, nakamonitor yung ICC, hindi ito makakatulong sa kaso ni Tatay Digong ninyo kasi isipin, grabe pala niya. Talagang ma-influensya pa talaga niya yung mga Duterte sa Pilipinas. Pati yung Senado niya, tuta ni Digong, tuta ni Sara. Di ba? Yan ang iisipin ng International Criminal Court judges. You just imagine niya yung mga senator judge nag-aktong defense lawyer na ng akusado. Tama po, mga kababayan, yung ating mga analysis. O ngayon, bumanat na naman po si Harry Roque. Gusto nang ipasara yung mga husgado daw dito sa Pilipinas. O mga hukuman dapat nang isara. Gusto mong isara yung mga hukuman dito kasi may kaso ka rito. Wanted ka kasi. Ayan sabi ni Harry Roque. Inutil ang mga hukuman sa Pilipinas. Yan ang matapang na batikos ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Galit siya kasi sa ICC nililiti si Digong. Imbes daw dito sa Pilipinas. Ayon kay Roque, kung hayaan ng pamalaan na dayuhang hukuman ang umawak ng kaso laban sa isang dating pinuno ng bansa, mas mabuti pang isara na lamang umano ang mga hukuman sa Pilipinas. Huwag kami, Attorney Harry Roque. Yan ang gusto mo, na isara yung hukuman dito sa Pilipinas kasi may kaso ka rin dito. Pag sarado na, di lusot ka na. Ayan na, mga kababayan, yung pagraran ni Harry Roque. Nalitisin ang Tatay Digong sa mga krimen na di umano'y naganap sa bansa. Isara na natin ang Korte Suprema. Isara na natin ang lahat ng hukuman sa Pilipinas. Dahil ibig sabihin, inutil ang hukuman sa Pilipinas. Naintindihan nyo ba yun? Nagwawala na si Harry Roque. Sabi ko sa inyo mga kababayan, mga ilang weeks pa siguro, baka masiraan na ng bait ito si Harry Roque. Stress na siya sa mga trouble na napasukan niya. Wala man sa kanyang nagsabing pumasok siya sa gulo. Siya man lang ang
Wala mang nagsulsul sa kanya. Personal choice niya ang pumasok sa gulo. Pagkatapos ngayon, stress na. Yan kasi. Yan, Harry Roque, mga kababayan, no? Handa niya na bang aminin na inutil ang mga ating hukuman? And yet, tuwang-tuwa kayo na pinakidnap ninyo. Kidnap dahil daw? sa tingin ninyo, nawala yung balakid sa inyong pinaplanong Marcos Forever. Paano naman po yung Republika ng Pilipinas? Paano yung mga namatay sa labanan laban sa Espanya? Kinalkal mo na yung history. Ang dapat nating kalkalin, yung recent history, na wala kayong paki kasi ang involved yung Tatay Digong mo, yung war on drugs. Umabot na tayo sa Espanya. Diba? Kung ano-anong pinagdadaldal ni Harry Roque po. Sa gera laban sa Amerikano. Sa gera laban sa mga Hapon. At yung mga lumaban sa diktadoryang Marcos Sr. Paano naman sila? At paano magkakaroon ng dignidad ang mga batang Pilipino ngayon? Yung mga dilawan po na sinasabi mong lumaban sa Marcos dictatorship, kakampi na namin. Hindi mo nakikita? Ang dami ng dilawan na nasa gabinete ng ating Pangulong Bongbong. Kakampi na, lumambot na yung mga kakamping. Sumusuporta na sa pamalaan ng ating Pangulong Bongbong kasi nakita nila, maganda palaan niya yung pamamalakad ng isang Marcos. O, di ba? At napatunayan nila na hindi man pala nagnakaw yung dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Walang napatunayan. Yung mga kasong isinampa sa Pilipinas at sa abroad, lahat po binasura. Di ba? Yung mga kaso ng PCGG, hindi nagtagumpay. Ngayon, sila na nga yung inahanapan kung saan nila dinala yung mga nakumpiskang yaman. Di ba? Huwag kami, Atty. Harry Roque. Talyado na yung mga kakamping. Wala na. Na nalalaman nila na itinakwil natin ang ating sariling kababayan para litisin ng mga dayuhan na para bagang inamin na di natin kayang magbigay ng katarungan sa ating mga sariling kababayan. Ang patunay na mahirap litisin dito yung impeachment case kay Sara Duterte na yung mga kaalyado ninyong senador naging defense lawyer na ni Sara. O di ba? Napakalinaw. Tapos ito pa, sabi niya. Makulit po ako. Makulit daw siya. Kahit ano pong kahihiyan ang bigay nila sa akin, hindi po ako mag-give up. Kaya nga po, patuloy ang ating pagbigay ng mga solusyon, pagbigay ng suwestyon kung paano mapapauwi si Tatay Digong. Siguro po magagalit na sa akin yung pamilya. Iyon man talaga, unang-una, nag-volunteer ka, di ba? Kaya nandyan ka sa Europe. Pero sa tingin namin, kaya nandyan ka kasi para ma-justify yung pagtakas mo mula rito sa Pilipinas. Kasi may kaso ka rito. So ginagamit mo ang support mo sa mga Duterte para manatili ka dyan sa Europe. At sabihin, party ka doon sa mga pinipersecute ng gobyerno. Hindi mo man nakumbinsin yung gobyerno ng Dahig, sabi ng DOJ, denied yung asylum mo. O diba? At nag-volunteer ka na maging abogado sana. Wala mang tiwala sa iyo si Sara mismo. Kaya sa tingin natin mga kababayan, itong si kaya makulit masyado at daldal ng daldal. Para lang po, outlet niya ito para ma-release yung matinding stress na kanyang na-experience ngayon dahil pinag-aabol siya ng batas. Ganon. At wala nang tumanggap sa kanyang bansa. Palaboy ang labas ni Harry Roque. Lahat ito dahil sa kanyang kagagawan. You see? And it's just a matter of time. Sabi ni Yusek Claire Castro kasi nagyabang pa si Atty. Harry Roque. Pinaghahamon yung gobyerno. Come anya and get me. Sabi ni Yossi Castro, ang sagot namin anyan dyan, sagot namin, wait and see.
You see? Masyado kasi kayong mayabang, kaya tingnan ninyo yung inabot ninyo. Mo, ayun pa tumahimik. Meron na nga mga dayuhang abogado, ba't hindi mo tayo paubaya yan? Hindi po. Correct. Kasi hindi po ako naniniwala yung mga abogado hindi kakilala ni Tatay Digong ay magkakaroon ng mas malaking concern para kay Tatay Digong. Kung Madaling sabi, yung pinagkatiwalaan ni Sara Duterte na abogado, si Attorney Kaufman, Nicholas Kaufman, walang tiwala si Attorney Roque. So dapat siguro siya ang kinuha. Alam na this kung bakit. Ang motibo ni nagsalita ito nung isang araw sa kanyang vlog. Nag-apply na daw siya ng trabaho. Lahat kasing mga plano niya, tinitiligraph niya, kaya pumapalpak lagi. Pero tuloy mo lang yan para tuloy-tuloy ang palpak mong mga plano. Kasi daw, nadidrain na yung pondo niya. Paubos na rin kasi hindi siya makapagtrabaho. Almost 1 year na sa kakatago. Sinira niya yung buhay niya. So nag-apply na daw siya ng trabaho. In-announce pa. Kaya siguro sinasabi niya ito para siya na lang ang kunin. At kung magkano yung ibinayad o kung hindi, di man na siya lang, at least kunin pa rin siya para may hati man lang doon sa ibabayad ni Sara o kontrata ni Sara kay Kaufman. Milyon daw yun eh. Kaysa naman nag-apply siya ng trabaho sa iba. Magugutom siya, mga kababayan, pa ganun. At malamang manghingi na lang ng limos sa mga supporters nilang OFW. Yan ang kalalabasan nito ni Atty. Harry Roque kung wala man pong trabaho na makuha. Kasi sino naman ang nasa tamang pag-iisip, mga kababayan, ang kukuha kay Harry Roque na parang abnormal na po, walang ginawa, magsayaw-sayaw ni Maharlika, bangag, ngiwi, butod. Di ba? Manifestasyon ng mental instability. Kahit man ako, hindi ko kukunin si Harry Roque. Ano ba nangyari dito? Bakit parang nababaliw na si Atty. Harry Roque? Ano na lang palagi ang nakikita? Nagsasayaw-sayaw para kantsawan yung first couple, mga kababayan. Yan sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa mga gaya ko na nanilbihan kay Tatay Digong ng ilang taon. So huwag niyo rin pong huwag niyo pong i-deprive din sa amin na magbigay ng suhestyon at posibleng mga solusyon. At meron naman po akong solusyon na di umano'y natanggap na ng PRRD at mukhang tinanggap na rin ni Bibi Sara. At sana lang mabigyan ng solusyon para sa problema ni dating Pangulong Digong. Ay binigay ka, solusyonan mo muna yung problema mo. Nagigisaw-saw ka sa problema ng dating Pangulong Digong. May sarili kang problemang kinakarap. Di ba po, mga kababayan? Talaga ito may problema itong si Harry Roque. Sa lalong bilis na panahon. At sa mga dayuhan na naniniwala na sila ang susi para matulungan si Tatay Digong, maraming salamat po. Pero huwag niyo pong isipin na posibleng mas minamahal niyo si Tatay Digong kesa sa aming mga kapwa Pilipino na nanilbihan sa kanya. Kung kami po'y makulit, dahil lang po yan sa pagmamahal doon sa tao at sa paniniwala na kinakailangan ng Pilipinas ay ang liderato na ipinakita ni Tatay Digong. Huwag kami, Harry Roque, ginagamit mo lang si Tatay Digong mo para pagtakpan mo yung sarili mong kinakarap na problema. Tama po, mga kababayan? At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging. Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink.
Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816. Ito naman po mga kababayan yung bago naming product na binebenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Yan po, endorsed din po siya ni Maritoni Fernandez, isang cancer survivor. Ang mga health benefits niya po, boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, and prevent cancer. Para sa inyong inquiries at interesado po kayong bumili, contact ninyo yung aking anak, Riz Maravillas. Magkuha na lang po kayo, message sa kanya directly sa Facebook account niya po. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.